Hello po. Hello, good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Brother Jando, may tanong lang po ako. Ano yun? Doon po sa isang sa isang newscaster, hindi ko hindi ko lang siya pwede isabit yung pangalan niya, no. Sa TikTok niya po, birthday po niya, nag-wish po siya kasi ang wish niya sa birthday niya, yung sana mamatay lahat ang mga kura sa gobyerno sa bansa. Sabi niya, mamamatay lahat sana ang mga kurap sa bansa. Ano po ba ang doon? Hindi po ba maganda yung yung ang binanggit niya? Yun po ang tanong ko, Brother Jendo. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po. Hello, good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Brother Jando, may tanong lang po ako. Ano yan? Doon po sa isang newscaster, hindi ko lang siya pwede isabit yung pangalan niya, no. Sa TikTok niya po, birthday po niya, nag-wish po siya kasi ang wish niya sa birthday niya, yung sana mamatay lahat ang mga kura sa gobyerno sa bansa. Sabi niya, mamamatay lahat sana ang mga kurap sa bansa. Ano po ba ang doon? Hindi po ba maganda yung yung ang binanggit niya? Yun po ang tanong ko, Brother Jendo. Okay, Brother Angel. Grabe, no? Grabe yung pagdarasal yun. Unang-una, sabi nga natin Panginoon Kristo, no? Ibigin ng kaaway, no? Ipagdasal mo ang mga lahat ng mga umuusig sa iyo. So kapag pinatay mo yan, paano sila magkakaroon ng pag-asa na ano no na pag-asa na na makapagbago. So even Romans chapter 12, bro Jando, tingnan nga natin sa 17, tingnan natin na Roma 12 po, no? Okay. 14, bro. Roma 12:14. Anong sinasabi doon? Yung mga makasalanan, actually yung mga umuusig sa iyo or mga gumagawa ng masama, ito po yung kasing sinasabi ng ating Biblia po. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Dalangin ninyo Mm-mm. sila at huwag sumpain. Sa 17 din po. 17. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Ikapin ninyong Mm. mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. And then last post dun sa 19, no, ito yung sinasabi sa mga gumagawa ng masama sa atin, kumukurakot sa ating mga pera, no, siyempre gumagawa yan po ng masama. So malinaw po ang turo ng simbahan sa 19 po. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipabayan ninyo sa galit ng Diyos, sapagkat Mm. nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So malinaw naman po 'yon, no? Even Jesus said, marami tayong mababasa sa Biblia, no? Ang sabi doon, an eye for an eye, a tooth for a tooth, no? Yung
dapat kung sinampal ka sa ano, sasampalin mo yung sa ano, ganti-gantihan. But no, Jesus said, ang tawag niya radical love. Eh. Sa mga taong ganyan, ang mangyayari po kasi, no, ang mangyayari sa atin sa ganyan, na labag na labag yan sa turo ng simbahan at mismo sa turo ng ating Panginoon sa Kristo. That's the deposit of faith. Masamang manalangin na masama sa iba, bagkus nga ipanalangin daw sila. Pag hindi sila doon sa 19, pansinin niyo po, sa lahat po na nakikinig, sa mga umuusig sa inyo, kapag hindi naman sila nagbago, basta tayo laging nasa good deeds tayo. Nandun sa good side tayo. Lagi tayong dun sa nananalangin sa kanila. Bakit? Sabi naman sa 19, ulitin nga po natin yung Roma 12:19, bro. Ayan naman sabi sa 19. Mga Mga, minamahal, sige bro. huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo yun sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So sa English yan, forgiveness is yours. Vengeance is mine. So ibig sabihin nun, basta huwag tayong maghihiganti, huwag tayong pa magdadasal ng mga masasama sa kanila, ipanalangin lang daw natin, no? Even Jesus said, mismo sa bibig niya, idalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. So, ang gagawin namang mangyayari naman yan, halimbawa, no? Ako ganun po yung ginagawa ko. Halimbawa, may mga ganyang mga tao, ang gagawin lang natin, ipanalangin natin. But, hindi naman natutulog ang Diyos, alam naman niya. Pansinin niyo, ipanalangin mo sila na sana magbago, ano? But at the same time later, kapag hindi po yan nagbago, ang Diyos ang gumaganti. Kaya nga, pansinin niyo ngayon, lahat ng mga gumagawa ng ganun, ayan na sila. No, ayan na sila, no? Nahuhuli na isa-isa. And there is time for everything talaga At walang lihim na hindi mabubunyag. At sooner or later, lahat naman po yan, mapaparasahan sila ng Diyos. But for us, ang part natin, ipagdasal natin sila. Hindi sila pwedeng ipagdasal ng kamatayan dahil labag na labag sa lahat na nakikinig. Paalala po sa atin lahat, kapag nagdasal ka ng ganyan, napakalaking kasalanan niya sa Diyos. Dahil ano ba yung kasalanan? Paglabag sa utos ni Jesus, sabi niya, idalangin niyo nga Yung mga umuusig, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga masasamang tao, idalangin nyo. Anyway, di ba? Si God naman, sabi niya, siyang gaganti doon. Kung talagang ayaw nila magbago, ang Diyos na bahala po sa kanila. Basta't on our part, anong masasabi natin? Malaking kasalanan yon. Wala kang pagmamahal doon sa kapwa. Remember, there are two things na pinakamahalagang utos na sinabi ni Jesus. Love God and loving your neighbor. Yung neighbor natin, hindi lang yung mga mabubuti, kundi pati na masasama. Ipanalangin natin sila. Sa lahat na nakikinig, it's a radical love. Gusto natin ng kaligtasan, sumunod tayo kay Jesus. 1:12:48. Kung ano sinasabi niya, very strict siya sa ganyan. Kasi siya ganun din Hindi naman niya yung pinakusa sa krus. Hindi naman sinabi sa Ama, Ama, mamatay na sila. Di ba, Sis Marian Naicedense? Mayroon ba sinabi si Jesus nung inuos? Amen, di ba? So, ano sinabi niya doon? Sinabi, Ama, patayin niyo na sila? Walang ganun. Anong sabi niya? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And that's a very good example for Jesus na dapat natin ding gayahin. Sis Marian Naice? May isa na lang po akong tanong. Yung ano ko po, yung Saint Michael po na image, yung nahulugan po siya ng isang bagay, tapos doon po na tumama sa isang braso niya. So naputol po yung braso niya, Bro Angel. Hindi ko po siya pwede idikit uli. Yun, Bro Romel. Naputol po kasi yung ano yung kamay po niya. Okay. Na mayroong sandata. Kaya So, sa mga kaya images, po, ano po Bro Romer, nakonsensya po ako kasi napato ko po yung isang bagay. Nahulog po siya, pero hindi ko alam kung paano nahulog.
siguro nasagi siya sa isang ano din, nahulog doon siya sa ano ng Saint Michael na statue. So, ganyan po, sister. Hindi ka, wag mong anuhin yung, ay, nakonsensya ako. Kasi, parang sinadya mo yun. Hindi naman sinadya. So, kapag ka nasira po yung isang, yung sacramental, so nawawalan po yan ng blessing. Automatic po yan, yung sinabi ni Padre kanina. So, kapag ka naputol, pwede ba i-dedicate? Ang tanong po, dapat walang lamat sa mismo na dinikitan. Kasi kahit na ipa-bless mo pa rin yan, wala pong mangyayari na blessing dahil meron pong lamat, yung damage sa mismo Okay na po. statue. So kung meron ka namang kakilala or kung nasa abroad ka, sister, Hindi po, dito po sa Pilipinas, sa Davao po. sa Davao, Opo. okay, kung meron naman na mga inkarnador sa Pampanga, alam yan ni Bro Angel, yung mga inkarnador, yung mga taga-inkarna ng mga santo, for example, yung mga images. So pwede natin yan na ipaayos sa kanila. Kasi madali lang sa kanila yan. Kahit na sa akin, madali lang yung ayusin. Once na, meron kasi kaming chemical na ginagamit, for example, kapag ka resin po yan, so meron tayong ginagamit, yung iba gumagamit ng resin din. So hindi ako gumagamit nun kasi una, mabaho din, no? Mabaho. Tapos meron tayong tinatawag na body filler. So yun ang dinikdikit namin. So nililiha, tinatanggal talaga yung lamat. Pagkatapos na niyan, hindi yan pwede pa ipabless kasi meron ngang pandikit nakita. So pipinturahan ulit po yan para mawala talaga yung mga lamat. So babalik siya sa original niya. So ang tanong, meron ba? Kung wala ka namang makita na mga na mga inkarnador o taga-ayos ng mga ah, images na nasira, so mas maigi po na palitan ninyo ng bago. Okay Kasi po. nakikita ko din, mas maigi pa ka bumili ka ng bago kaysa magpaayos ka kasi merong iba na pera-pera lang, no? Mabuhay-buhay talaga. Mas malaki pa yung hihingi nila kaysa binili mo, na bibilihin mo na bago. Yun talaga ang pinaka-essence po nun. Kasi yung iba, kapag gano yan kalaki, for example, 5 inches, bilhin mo lang 500. So, na-damage kasi yan. So, pipinturahan ulit. For example, lahatin nila. Kasi merong ganun nilalahat nila pagpinta. Hindi yung, kasi baka magbabago yung kulay. Hindi nila, yun, merong mga technique sila para magtaas yung presyo. So mas maigi pa nabibili ka kasi kalimitan ng mga pinapaayos 1K yung bayad. Tapos yung bili mo 500 lang. So mas maigi pa bumili ka na lang ng ulit kaysa kaysa ipaayos mo. Okay po. Kapag Bro naputol po 'yon, ang unang gawin natin, ibalik po natin sa lupa. Yung ibig Okay po. sabihin na yung mga damage po, ilibing natin, tapos mag-pray lang po tayo. Kaya sabi ni Padre, walang proper prayer. So pwede mag-pray to ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Yun po, yung mga Okay po. devotional prayers natin. So yun po, yung mga hindi nilalakad-lakaran, yung mga hindi dinadaan-daanan. So lagyan mo ng bato, for example, na palatandaan na ito ay mga sacred images na yung mga sacramentals before na nasira. So doon mo ilagay. So pwede din lagyan nyo ng mga tanim na para hindi talaga na maapakan, for example. So Okay yun po. lang ang sagot natin, sister. Pwede din siya ibalot sa papel, Bro Romel. Pwede po. Romer. Pwede po, Okay. durugin nyo na lang po. Durugin nyo ng durugin. Kasi bakit? Huwag namang magpakita. No? Kayo lang po kasi Opo. natatakot kami. Yung mga ganun ba, yung mga matatanda, natatakot kami kasi inalagaan namin to ng ilang panahon. Ano po yan, pagan disposition, yung inalagaan. Yung parang parang hindi naman yan isang yung parang ginawa ko na kasi itong tunay na anak. Merong mga ganun kasi, yung mga yung disposition nila, yung pag-iisip. So tanggalin po yon. No, ang gagawin natin doon, durugin natin. Bakit? Anong purpose ng pagdudurog? Para hindi mapulot ng iba. Kasi Okay pagka po. napulot niya ng iba, magsabi yan, ay, milagro kasi nakapulot ako ng estatwa. So anong gagawin nila?
lalagyan nila ng kapilya for example, gagawin nila na panggamot for example kasi nagmimilagro na kasi yung mga basag na mga meron kaming pasyente dito na ang mga demonyo pala nagtago doon sa mismo ng mga basag na imidya. Sabi, sumigaw yung demonyo. Sabi niya, wag niyong pakialaman yan kasi diyan kami nagtago. So, yun po, delikado po, no, na mahalungkat ng iba. So, mas maigi sunugin or kaya ilibing. Kung nasa bakuran niyo, sa bakuran niyo para hindi na mapulot ng iba. So, yun lang sagot natin, sister. Brother Romel, isa na lang po. Bago ilibing, mag-pray muna. Yes, mag-pray po. Kahit na anong devotional, Our Father, Hail Mary, Glory be. Pwede po kasi walang proper prayer po sa paglibing. Pero pagdurog sa images, Brother Romer, walang prayer doon. Yun lang po, yung devotional prayer lang. Kahit na yung Our Father, Hail Mary, Glory be, pwede yun. Ulit-ulitin mo lang ilang beses. Nasa sayo po yung yung decision kung ano po ang gawin na prayer niyo, ilang beses, paulit-ulit mong gagawin. So walang proper po na prayer talaga. So nasa sayo po yung prayer na yon. Yung So nagro-rosary pagdudurog ka habang nagbibiyak ka, habang dinudurog mo, mag-rosary ka. So pwede po. Okay po. Okay, salamat po, Brother Romer. Sis Nacy, Maria Nacy, ito baka ngayon lang natin maririnig ito, no? May isang sa kawikaan. Bro Jando, pakisuyo nga to. 'Di ba madalas po sa atin, sa lahat na nakikinig ngayon, madalas sa atin kapag natutuwa tayo, yung mga yan, makikulong yan, mamatay na sila kasi ganito, masasama sila, lalo yung mga nakaaway natin. Alam niyo may yan sa kawikaan, yung mga yung bang natutuwa tayo kapag napapahamak yung mga kaaway natin. Sabi ng Diyos sa kawikaan po, Bro Jando nga 24:17-18 MBB. Diba madalas tayo kapag bumabagsak sila, napapahamak yung mga kaaway natin, natutuwa tayo, ayan, karma yan, di ba may mga ganyan no? So connected yan sa tanong mo kanina, idagdag natin yan. Sabi sa Biblia po, kawikaan 24:17-18, Bro Jando. Ang sabi ito, huwag mo ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, niyang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo yun, magagalit sa iyo si Yahweh at sila hindi na niya paparusahan. Sabi, wag mong ikagalak ang pagbagsak ng inyong kaaway. Sa atin ngayon, yan, ikulong yan, mamatay sila. Doon pa lang, bagsak na tayo sa banal na utos ng Diyos. Huwag tayong matuwa daw, bagkus ipanalangin natin kasi yung mga masasama, yan yung mga mga biktima yan ng mga demonyo na yung sobrang alam mo yung demonyo ng kasakiman, demonyo ng katakawan. Biktima sila ng demonyo. So ang Diyos talaga, talagang very loving siya. Ayaw niyang natutuwa daw tayo na kinababagsak ng kaaway natin, matutuwa daw tayo, bawal. Mas kailangan sana makapagbago sila kahit nasa piitan na. Sana makapagbalik loob sila. Pagka nakulong na, sana makapagbago para maligtas ang kaluluwa nila. So yun po yung dapat natin, yun ang dapat natin. Isabuhet, isaisip lagi natin dahil lalahanin natin, sabi ni Jesus, doon tayo kasi hakatulan. Ang gusto talaga ni God, radical love Yung talaga mahirap siyang gawin pero dapat gawin. Kasi sabi nga lagi niya, anong pagkakaiba mo doon? Di ba? Kailangan mag-iba talaga tayo. Imbis na tayo natutuwa sa lahat na nakikinig, sa lahat ng mga may napapahamak na mga nakakaaway natin o mga masasamang tao, wag daw. Kaya nga sabi sa New Testament, Roma 12:14, idanalangin na lang natin. Diyos na rin naman magpaparusa kung ayaw nila magbago. Yun po yung dagdag lang natin, Sis Maria Nacy. Okay po, Bro Indian. Salamat po talaga. Okay, Salamat po, thank you. God bless po. Okay, thank you sa iyo, Mama Maria Nesidente.